through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are gone.
has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Naimbag nga morning kakabsat. It's another Wednesday morning at ngayon ay makakatanggap na naman tayo ng baro nga parabor. Ayan, blessing, bagong blessing. Ayan, dahil sa maririnig po nating mga salita ng Diyos. Ayan. So, mag-enjoy po tayo hanggang matapos at kunin natin lahat yung mga matututunan natin at i-apply natin para lumago tayo sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Yan. At of course, dito sa studio, kasama natin si Sir Mark. Good morning, sir. At si Rhea at si Sheila. Ayan, mga fresh na fresh. At of course, sa Google Meet, ayan, good morning po, Sir Ariel. Ma'am Apple, sigurado nandiyan sa tabi niya si Ma'am Apple. Good morning po. Hello, good morning again sa inyo dyan sa studio. Good morning, Ma'am Cherry, Sister Sheila, Sister Rhea, and of course, ang ating, anong sabi mo, Ma'am Cherry? Loyal, palaging loyal Yes. na Ever technician loyal, natin. ever faithful. Ever faithful. Brad Mark, ayan. So, magandang umaga sa inyong lahat, and of course sa ating mga nasa kasama sa Facebook Live. Putin lang natin sandali yung mga kasama natin dito. Nakita ko yung una dito is si Ma'am Emilia. Good morning, Ma'am, sa inyo dyan sa Saudi or gabi. Sir Gilbert Hofer, good morning. Yan, kita ko si Sir Mac, good morning. Sir Salvador Bore. Sir Johnny, good morning po. Ma'am Myra, Ma'am Margie. Ayan. Then si Ma'am Beth, good morning po, Ma'am. Sir Digno Velasquez, good morning, sir. And Sir Asierto. And Ma'am Vicky, ayan, good morning. And si Ma'am Raquel, ayan. And ayan. All right. So unang-una is gusto kong batiin lahat ng mga graduate ng elementary. Marami pala tayong graduate ng mga elementary dyan din sa church. Kita ko yung mga post, I think mga grade 6 lahat ng mga yan eh. Okay, so this coming school year is magiging first year high school na sila. Wow. Okay. So another year na tawag dito
lalaki ang sungay, mga ganon. Okay, so Tataas ng 1 inch. oo nga eh. Grabe naman, 1 inch kagad. Eh di pagtapos na ng high school yan, ilang inches na yun? 1 meter. 1 meter na. Kung pwede lang, hindi kasi nakikita eh. Kung sana meron tayong telescope para visible kung saan, hanggang saan yung tatabasin ba. Ganun. Ay, nako. Ayun, Ma'am Modesta Armas and Sister Minchin. Good morning po sa inyo. Alright, so again, ang ating pag-uusapan and pinag-uusapan ngayon, month of April, it's the half of April. Today is April 16 na, no? And so, ayan, another 15 days and then we will go to the month of March, April, May na. Okay, so Mother's Month na naman sa next month. Okay, so ayan. Committed to obey God's word. So yun pa rin ang ating pinag-uusapan ngayong ano nangyari dito sa account ko? Ay. Nangyari sa screen natin, Brad Mark. Okay naman dito, sir. Okay naman po dito, sir. Yung screen ko yata medyo anyway, kita ko naman dito. So our topic is still on commitment to obey God's word, no? And last meeting ang tinapik ko is on the rewards, no, of obedience. Ayun pala, sorry. Ang ating topic is on obedience to obey God's word. All right, so before tayo ay magpatuloy sa ating devotion ngayong umaga, tayo muna ay sandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again for this opportunity po na kami ay makapakinig ng inyong salita. And we thank you so much, Almighty Father, for the gadgets, for the internet, and lahat po ng nagagamit namin, O Lord, for us to continue to listen to your words. And we have some fellowship, O Lord, with each other. And we pray for wisdom, O Lord, sa aming magsasalita. And naway maging blessing kami, O Lord, to others this morning by sharing, O Lord, your words again. Again, we thank you. And please, may we be able to have something, O Lord, again, to learn from your words this morning. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, ito pala yan. Okay. So, last meeting is ang pinag-usapan natin is on the rewards, no, of our obedience. Kasi nga, karamihan sa atin is that yun yung parang una na palagi nating tinatanong every time na meron tayong gagawin is that what's in it for us. And that makes people, and that's make us sad, no? Nakakalungkot because even listening to the word of God gives us questions. And then, yun yung pupuntahan natin actually ngayong umaga. What I would like to discuss with us this morning is what are the hindrances, obstacles of our obedience to God. Okay. Good morning sa ating mahal na pastor. Good morning, sir. And so ayun, sinabi natin yung rewards last meeting is that number one is we are given that privilege, to what you call this, to be under the control of a living God. Sabi natin is that while salvation is a free gift, the winning Christ can only be through unreserved consecration and unquestioning obedience.
nor is this a hardship but the highest privilege. Di ba? So, sinabi natin that it is a privilege, okay, for us to serve, okay, a living God, to serve our Lord and Savior. Unang-una, because, He has saved us from eternal damnation. Okay? And so, ang sabi natin last meeting is that kung loyal tayo sa ating work, sa ating mga boss, sa kung mga obedient tayo sa kanya, so how much more, 'di ba, to a living God. Sometimes we are proud when we are under the authority of popular or powerful people, but these are only people. These are only human beings. Okay, so how much more if we serve, diba, the King of Kings, the Creator of everything. And then, second is, yung reward na sinabi natin is that, yung sinabi ulit dun sa Joshua 1:8, and that is, make thy way prosperous. And second is good success. Diba? Anong sabi natin dito on make thy way prosperous? Make thy way prosperous. Make thy way, diba, is to move aside, to clear the way, make room. So God will make this for us. Diba? In our life struggle, we need a guide. And there are many challenges, struggles. We need something to give us focus and put our paths straight. And what is that? The Word of God. Again. Okay, so what will make a way doon sa ating prosperity? Diba? The Word of God. Then, lastly is good success. And dinefine natin at sinabi natin kung ano yung ibig sabihin ng good success, diba, in the verses that we read, diba? Ecclesiastes 12:13 ang sabi natin, let us hear the conclusion of the whole matter. And ano yung duty natin? Fear God and keep His commandments. Micah 6:8, anong sinabi natin? Success is when we walk humbly with our God. And then in Genesis 6:9, Genesis 5:24, anong sinabi dito? These are people who walk with God. Diba? Yun yung sana tinitignan natin as our success, no? So not on material things, not on kung ano-anong mga sinasabi natin that are worldly, okay, but rather that pag sinasabi nating good success is yan when we could be able to say to ourselves or ang Panginoon mismo, di ba? Kagaya ng sinabi niya sa mga tao na mga ito, di ba, that they walked with God. And then Abraham also considered as a friend of God. Di ba? So, narinig ko ito kahapon sa ating morning devotion with high schoolers. Nabanggit nila ito. Okay? Na ano yun? Sabi nila is that a friend of God, that is Abraham. Okay? And then Job, ano yung description sa kanya? The servant of God. Di ba? Wow. Yun yung sana yung makita natin na good, okay, success. Okay, that is beyond, mga kapatid, beyond material success yung mga yun. Okay? Kasi sa totoo lang is that pwede mong trabahuin, diba, para makakuha ka ng material things. Pwede yun. But you know what's more difficult and much more difficult to do, pero more fulfilling, more na sinasabi natin na good success is yan, when we will be called a servant of God, when we will be called as a friend, when we will be called as a man who walked humbly with thy God. Amen. Okay. Good morning, Sir David, and kay Philip dito sa Google Meet.
Okay, so this morning is let me give you naman yung ano yung mga naghihinder sa atin. Okay, kasi yun yung dapat nating ma-address in order for us, to be able to learn how to obey the word of God. Okay? So, hindrances. What are these hindrances? These are obstacle. Okay? What are the hindrances to obedience? Hindrances, these are something that provide resistance. Di ba? Okay, kaya hindi tayo na sumusunod. We are not obeying because there are hindrances, resistance, delay, okay, or obstruction. 'Di ba? Alam niyo yung kagandahan talaga ng meron tayong mga ministries, okay, is that it really helps us in having some, what do you call that, yung obligations natin, sabihin natin, yung responsibilities na, it makes us accountable, it makes us parang concerned. Okay, I'll give an example, no. Ngayon na alam niyo ngayon na nung nag-start akong nagturo sa mga bata, sa mga anong tawag natin doon? Sunday school, okay? Sunday school nung nag-start ako doon is that alam niyo yung iniisip mo na ay hindi ako malilate kasi doon yung mga bata hihintay. Okay, noon parang basta na mo yung preaching, naabutan mo mga whatever na ganun. Ngayon hindi na eh. Kasi alam mong may naghihintay, 'di ba? And nakikita ko 'yun pagka galing namin ng magsundo, and then nakita ko nandun sila. So kinukuha ni Sir Tom, and then minsan pati Sir Tom nagsusundo rin. Okay, and makita natin naghihintay yung mga, and so it makes us more responsible ba? Okay? Na uy, may iniisip ka. Pero pag wala, hindi mo isipin na dapat nandun ka na ng ganitong oras, dapat ganun eh. Kung, 'di ba? Ang kagandahan kung meron tayong talagang accepting some ministries is that it makes you more responsible, and nawawala yung mga obstructions. Okay, but rather these are nagiging opportunities for us. 'Di ba? Oo. And so these hindrances are something that makes it difficult for someone to do something. Okay? So it's difficult for us to come to church. It's difficult for us to accept these ministries because these are the hindrances, 'di ba? Hindrances are interference. Hindrances are barriers. These are impediments. Okay? 'Di ba? So, let's go to the first. Ano yung hindrance natin? Alam niyo, when I was searching for this, ganun, and then dami sa totoo lang, pero I tried to look at my own self. I tried to examine kung ano yung hindrance ba sa akin mismo. 'Di ba? Kasi karamihan sa atin, before tayo pupunta sa mga ganyan na unbelief, doubt, mga ganyan, is that titignan natin sa atin na tumanggap na, okay, sa Panginoong Hesukristo. 'Di ba? So let's start with us. I start with myself. Okay? Isa, hindrances, distraction. Okay? Distraction. There are so many distractions sa atin dito sa mundo. Sabi niya dito sa Mark 4:19. Okay? I'll just read it for us. Mark 4:19. And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in. Anong gagawin niya? Choke the word. Okay? And it becometh what? Unfruitful. 'Di ba? That is why we don't obey. When we don't obey, the word of God is unfruitful. Okay? Sa atin, 'di ba? So pagka hindi tayo, when there are so many distractions, when
there, tawag dito, the word is choked. When we say choked is that it's constricted. Okay? Nasasakal. 'Di ba? Nasasakal ang word of God sa atin. Anong mangyayari? We become unfruitful. Okay? Kaya we do not grow. Okay? That is why we do not what you call this? Ayaw natin na mag-obey. Okay? Because of what? Deceitfulness of riches, cares of this world. These are the distractions. And ang dami. Isa-isahin natin. Number 1, gadgets. Diba? Both, mga kapatid, both youth, young people, and adult. Okay? Totoo yun. Nakakalungkot. Diba? That even adults are distracted by gadgets. Okay? They don't know how to responsibly use these gadgets na dapat ginagamit natin for our benefit, 'di ba? Napakaganda kaya kung yung gadgets na mga ito, cellphones, laptops, iPads, iPhones, tablets, these are all supposed to be parang beneficial sa atin, 'di ba? Kaya to us is that dapat isa nating matutunan is that the responsible use of gadgets, responsible use of internet, responsible use of these technologies that we have, because we could benefit from this in order for us to grow our spiritual life, and not supposed to be a hindrance. 'Di ba? Hindi dapat ito nagiging obstacle, 'di ba? To the young people, kaya also, 'di ba? Hindi dapat ito nagiging obstacle, hindi dapat ito nagiging hindrance, but rather, 'di ba, is that matutunan natin na ito is pwede nating maging advantage, 'di ba? Para sa atin. Okay? Karamihan. Sa totoo lang is that not only young people, no, but even adults do not know and they do not know yung responsible the use of this gadgets. Anong sabi ko sa inyo? Tayo kung minsan scroll, hindi mo alam, makala mo 3 minutes ka lang, yung pala 15 minutes na. Yes, diba? that's right. And so yun yung mga distractions sa atin, sa totoo lang. Kaya nga sabi ko din sa mga disciples ko na kung saan, sabi ko is that, alam nyo, madali lang okay? Na kung saan, anong tawag dito, hindi maging distraction sa service mismo. Okay? Sa service mismo is that every time na meron tayong service, talagang alam mo yun alam mo na you are tempted to look at it, especially pag nag-ring, nag-vibrate, mga ganon. Ano yun? Titignan mo. Diba? Pero, napakaganda. Ako, iiwan ko talaga yan sa sasakyan. Every time na merong natuto na ako dyan Okay? Natuto na tayo na wala. Pagka once na nag-ring yan, once na nag-alarm, whatever, nag-vibrate yan, nag-tone yan ng message, titignan mo. Diba? And then akala mo, tinignan mo lang. And then nag-reply ka. Nag-isip ka pa. Ilan na yung sinabi ng preacher? Diba? Right. Sinabi niya yung 3 point niya, wala ka. Nakanuto ka pa doon. Okay? Parang it's sa mga kabataan, nakikita ko parang kung tanggalin mo yung sa kamay nila, 'di ba? Is parang pati yung kamay matatanggal na. 'Di ba? Oo. Kaya ay nako. Sa totoo lang, okay, is that kailangan nating matutunan itong mga ito. Yung gadget talaga, isa yan. Okay? Yung reels, 20 seconds. 'Di ba?
Ilan lang yung mga reels na umaabot ng minutes sa totoo lang. Okay? Na parang akala mo, 3 reels lang, 4 na reels lang ang nakita mo. Alam niyo kung bakit alam ko? Pati ako eh. Di ba? Dapat turuan ko din sarili ko eh. Ay, yan yung isang didisiplinahin natin talaga. Di ba? Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo, if you search for the hindrances, ay, ang daming may papakita niyan yung net. Okay, pero sabi ko, yung gusto ko yung ikuan is that through our experience as Christians, di ba? Kasi nga, sabi ko is that kung gusto mong isolve yung isang problem, you must have to accept that there is a problem that you need to solve. Pero pag sasabihin mo, wala akong problema sa gadget, wala, hindi mo masosolve yan. Di ba? Hindi mo magiging hindrance yan. Hindi, hindrance to, ganito, ganyan. Okay? So, paano mo isosolve yan? Hindi mo man maamin na merong, i-accept na merong, yun yung isang problema talaga. Di ba? Okay. Another one. Work. Okay? Madami. Diba? Alam nyo, it's not only kasi na sinasabi natin na anong tawag dito? Yung 8 to 5. Sa totoo lang, hindi. Okay? Kasi pag 8 to 5, ang work natin na ganun, is that parang time-bounded eh. Diba? Time-bounded. Pero, yung work is that nandyan kasi yung kailangan mong tapusin ito, kailangan mong gawin ito, problema mo yung mga tauhan mo, problema mo yung mga kasama mo sa kuhan, kaya nadidistract ka. Diba? Instead na makiservice, ganun, uwi na lang ako, kasi ganito, yung problema ko sa mga katrabaho ko na mga ito, sila sa ulo, mga ganun, whatever, kailangan na ganito, diba? You see, yun yung instead of again, capitalizing on work, diba? To become a blessing to others. Instead na ikinakapitalize natin yun, nagiging distraction siya. Diba? Which is not supposed to be. Okay? And so, sinasabihan ng ating mahal na pastor, diba, na, these are considered also as blessings sa atin. Kasi noon, pinagpe-pray natin ito. Pinagpe-pray natin na meron tayong mga ganitong work. But anong nangyari? Okay? Nung nakakuha ka na, nawala naman na. Diba? Yung inyong spiritual life. Diba? So these are, hindrances that should be converted, okay, into opportunities. Diba? And so, all of us has something to play, okay, a role to play, all of us has a role to play, right, in the church. Okay? And so, kung makikita natin na nagiging distraction ito, nagiging hindrance, ako sa totoo lang is that I consider myself blessed in a way na yung work ko is hindi siya nang hahadlang, 'di ba? Kasi if that's the case, ay sa totoo lang, 'di ba? You must have to think of options. Okay? Already. Kasi that might be a distraction from the devil. Okay? 'Di ba? Oy, naakit ka ng ganito, ganyan. Ay, 'di ba? So, there, another one of the distractions na meron tayo. Okay, nawawala yung seek ye first. Okay, the kingdom of God. If we have yung work natin nagiging hindrance, okay, for us to do ministry, nagiging distractions na sa atin to give. 'Di ba? Oo. In our giving, nagiging distractions. Another one, school. 'Di ba? Nagiging reason din ng karamihan. 'Di ba? Na may ganito. Yun yung mga distractions talaga na nagiging
hindrance, okay, to our obedience. Some of us, okay, is barkada, 'di ba? Ito nakikita natin din, mga girlfriend, mga boyfriend, okay? Sometimes kung tatawa tayo, 'di ba? Ganyan lang kita natin eh. Yung mga nagkaka-relation, na nagkaka-girlfriend, nagkaka-boyfriend, nagiging bad influence sa totoo lang. 'Di ba? Hindi na tayo i-involve kasi yung inaatupag natin 'yon. Hindi pa naman tayo ready. 'Di ba? Even the mere fact na meron kang crush, meron kang kahit ganun-ganun lang, 'di ba? Bakit naging hindrance? Kasi instead na makinig ka, iba na yung iniisip mo. Okay? Pupunta ka ng church instead of magsimba, instead of to hear the word of God. Ano yung nasa isip mo? Para titignan kung sino yung nandun. Baka nandun siya. 'Di ba? Okay. Totoo yun, di ba? Those are distractions, sa totoo lang. Diba? Kaya nga anong tawag dito? Kung minsan talagang ang ganda ako talaga, doon ako sa harap. Okay? Para, alam niyo yun, hindi tayo ma-distract sa kung sino-sino, kung ano-ano. Okay? Oo, sa totoo lang. Kaya yung iba, gusto nila sa likod, ganon. Kasi nga, nandun yung crush nila, di ba? Kikita nila, mga ganyan. O minsan sa likod para hindi nakikita nagkukwentuhan, okay? These are distractions Okay? Doon ang opportunity. Sa totoo lang, sa dami ng oras na magchismisan, doon pa talaga sa preaching. Di ba? Ewan ko anong klaseng pag-iisip meron yung mga, kaya pati yung mga disciple natin, tanong lang kung ano-ano hindi naman related doon sa napapakinggan natin. Mamaya na yan. Okay? Pero meron din yung iba, kung magtatanong, sir, ano yung point ni pastor na ito? Ano yung verse? Ito. Pwede pa siguro yung mga yun. Kung magtanong ng kung ano-ano. Diba? Kasi pag hindi mo sagutin, pag sagutin mo, may next na naman na tanong. Yes. Oo. 'Di ba? And then kung hindi pa satisfied doon sa sinabi mo sa chismis, meron na naman. 'Di ba? Ay sus. Okay, so tapos meron sasabihin si pastor, kayong mga ganito. Sino yun? 'Di ba? Mga ganun. Okay? Tatanungin natin, sino yung sinasabi ni Sam? Hindi na mapakali. Di ba? Sabihin mo naman sa akin. Tapos lumipat pa. Kasi walang nakuhang sagot doon sa isa. Lumipat para tanungin doon sa, talaga naman, oo. Anyway, yun yung mga kung minsan sa totoo lang, pati ako nagdi-distract kasi nakikita ko bakit na naman lumipat yung doon. Diba? Bakit na naman ito, ganun. Nasaan na naman yung ganyan? Minsan yung mga distraction, nakaka-distract din sa mga Ayan, what else? Of course, bisyo. Diba? Materialism. Okay? Some of us, even house chores, mga ganun. Okay? Kasi isang mountain na ang lalabhan, mga ganyan, di ba? Oo. So, isa yan, di ba? Ayun ako, 5:32 na. Anyway, yun muna. Okay, so hanggang doon, yung isang hindrance natin is our distraction. Meron pa ako dito, pride and doubt and unbelief. Pero sa next na yan, na pag-uusapan natin. So I hope that through this, meron tayong napulot ulit. And then, doon muna tayo kay Ma'am Cherry sa studio. Ayan. Ma'am Cherry. Amen. Thank you, sir, sa mga nabanggit nyo. At
Actually, sabi ko, pareho na naman kami ni Sir Ariel. At ang nilagay ko nga dito sa sabi ko sa pag-uusapan ay we must commit to obey the Bible because God wants us to trust in Him and not our human resources. At yun na nga, yun yung actually yung nagiging distraction natin. At yun, pero bago po yun ay natutuwa ako na si Sir David ay nakasimba na siya nung Sunday. Yan. At praying sir na na Amen. maging full na yung inyong recovery. Makasama uli namin Amen. kayo sa area. Ayan, namimiss na po kayo ng mga tao doon. At ayun, totoo yung sinasabi ni Sir Ariel na sa oras ng service kaya actually nagchichismisan sila during preaching kasi nagre-react sila doon sa na experience ko kasi sir na nandun sa likod ko yung dalawang mothers. Buong preaching, lahat ng sasabihin ni pastor meron silang reaction. Kaya sabi ko, ito gusto kong sabihin sa mga sa ating lahat na nasa loob ng church. Naririnig kasi kayo ng kaharap nyo pag nagkukwentuhan kayo. Kaya hindi lang kayo yung nadidistract, pati yung nasa harapan ninyo. Kaya naalala ko si Ma'am Beth nung Mother's Devotion din, sir. Di ba sabi niya, minsan gusto ko ng tuktukan. Kasi totoo po yun. Which is, lahat po ito, hindi natin kaaway yung mga pero nagagamit ito ni Satan as an instrument para nga wala tayong marinig and then wala tayong ma-obey, 'di ba? Kasi nga ang bottom line lagi niyan is anong i-obey mo kung wala kang narinig. Laging doon lagi sa pumapasok sa atin na magiging dahilan na meron tayong may mailalagay sa atin, may matututunan tayo, kaya meron tayong i-a-apply. Kaya ang gusto ni Satan, walang maipasok. Distracted ka. 'Di ba? Para, ultimately, wala kang commitment na mag-obey ng salita ng Diyos. Kaya totoo po yun. At napakaganda na talagang pinag-uusapan natin ito dito. No? Ina-address natin yung mga ganitong mga bagay na kailangan kasi natin ito. Kasi of course, bakit natin ginagawa ito? Devotions, preachings, ina-address yan kasi kailangan nating lumago spiritually. And if hindi natin nakita yung ating sarili na, oo nga pala, during preaching, dapat ganito lang yung attitude ko. Concentrate lang ako sa pakikinig. At para makuha ko lahat yung katotohanan na pinapahayag ng preacher. 'Di ba? Maganda yung ganong Para kung halimbawa may magtanong sa'yo, ay, yun, tama yung sinasabi ni Sir Ariel, wait lang, mamaya na. 'Di ba? Ganun na lang. Wag na nating entertain kasi one after another hanggang sa hindi mo alam, ayun na. Tapos na yung 3 points. Wala ka na ring natutunan. Totoo yun, nangyayari yun sa akin, lalo na kung katabi ko yung mga disciples ko. Ang dami rin nilang mga tanong, pero ngayon, lagi kong sinasabi makinig. Yun lang yung sagot ko sa kanila. Hindi na ako sumasagot ng kung ano yung tanong nila. So, ito naman ay isa lang yung gusto kong tukuyin ngayon, na pagka tayo ay nag-obey, at hindi tayo nag-trust sa ating worldly or human resources, magkakaroon tayo ng peace. Yan. So, ito yung pag-uusapan natin. At gusto kong basahin dito sa Isaiah chapter 26 verse 3. Yan. Hindi ko pala naisulat. Sinusulat ko yung mga verses. Pero ito, sige. Basahin po natin sa Isaiah chapter 26 verse 3. Isang very familiar verse po ito. Sabi dito, "Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee." Yan. Ano yung magkakaroon tayo pagka nag-commit tayo na mag-obey ng Word of God, ng Biblia? Sabi dito, perfect peace. Thou wilt keep him in perfect peace. Ibig sabihin ay, nandoon ka, pinag-iingatan ka ng Panginoon. Ilalagay ka sa perfect peace, no?
At yun yung I think isang talagang one of the great benefits na pwede nating matanggap tayo bilang isang Kristiyano, basta mag-commit lang tayo na mag-obey ng word of God. Kasi sa totoo lang dito sa mundo, wala ka nang aasahang peace. Dito pa lang sa Pilipinas, yung mga ang dami-daming pangako noon ng mga politicians, ano ngayon ang nangyayari? May chaos, di ba? Nagkakagulo sila, may kanya-kanyang batuhan ng lahat ng mga pinaggagawa nila. At kanino tayo aasa kung nakaasa lang tayo sa gobyerno, di ba? Kaya nga alam mo, lagi kong sinasabi pagka meron akong nakakausap tapos gusto nilang magkaroon ng ganung usapin, ang lagi ko lang sinasabi, salamat na lang. Kasi Kristiyano tayo na nasa tayo, alam niyo yung parang nasa kalagitnaan ka man ng chaos, pero nandoon ka sa pag-iingat ng Panginoon. At dahil Kristiyano tayo, yung concentration natin, hindi yung kung ano yung nangyayari sa mga presidente, sa mga kung ano-anong mga ganyan. Hindi na, actually ako talagang tumigil na akong magtingin ng lahat ng mga kung ano-anong mga current events. Yan, dati talagang nung nag-aaral pa ako sa siyempre, political science students, hindi pwedeng matutulog ako na hindi ko alam lahat ng mga balita sa Pilipinas. Pero ngayon, sabi ko, ay, tama na yon. Okay na. Mas gusto kong, kung ano na lang gusto kong mas pag-aralan kung ano yung mga benefits na makukuha pagka nakinig ng Word of God, di ba? So, ano lang gagawin mo? Makinig ka na lang ng preaching, di ba? Makinig ka na lang ng mga devotions para matuto ka pa. So, sana matutunan natin yung ganyan. Dahil sabi ko nga ay merong perfect peace. At ano pa ba? Dito sa Psalms chapter 29 verse 11. Sabi dito, the Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Ang peace po, hindi po natin ito makukuha sa kahit saang department store, sa kahit saang charitable institution, no? But saan natin ito makikita? Saan natin ito matatagpuan? Sa Diyos lang. Siya lang yung pwedeng mag-supply sa atin ng peace. At ang kagandahan sa Panginoon, hindi lang basta peace yung kanyang sinusupply sa atin, kundi perfect peace, 'di ba? At yun nga, kailan tayo sa totoo lang, sa mga mayayaman, sabihin na nating sila na yung mga mayayaman, mga tycoon na sinasabi. Ay tatanungin mo yan, may mga pa rin yan, may mga times masasabi pa rin nila, hindi ako nakakatulog sa gabi, kakaisip, 'di ba? Lahat ng mga iisipin nila kung paano sila mas lalong yayaman, 'di ba? Pero ang ganda, 'di ba, na sa atin ay meron tayong perfect peace dahil sa salita ng Diyos na naririnig natin at naia-apply natin sa ating buhay. Actually, mas maganda pang makinig sa testimony 'di ba? Yung testimony time sa service, talagang doon mo makikita yung applied word of God. Dahil itong mga nagpapatotoo, makikita mo na, ay, nung in-apply nila, ganito yung nangyari sa kanila. O di, mas magandang halimbawa yun. So, tandaan natin, walang ibang magsusupply sa atin ng peace maliban sa Panginoon. And dito sa John chapter 16 verse 33, kaya nga sabi ko talagang na lang kami Bible reading kasi talagang sa totoo lang dito sa Biblia, kompletong-kompleto at hindi nakakasawang pag-usapan, balik-balikan, no? Sabi dito sa John chapter 16 verse 33. Mga familiar verses po ito. Sabi dito, these things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the Lord ye shall have in the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Yan. 'Di ba? So nakakatuwa na ang Panginoon mismo, actually red letter ito sa John. Kung makikita po natin na sabi po dito, ang Panginoong Hesukristo muna yung nagsasabi, I have overcome the world. So, kanino ka pa lalapit, di ba? Di doon na sa naka-overcome ng world. Kaya nga,
ang peace, it can overshadow yung tribulation natin, di ba? Ano man yung mga pinagdadaanan natin, pag peaceful yung heart mo, hindi ka madaling offend, hindi ka madaling yung mag-react, 'di ba, ng mga negative kasi meron kang kapayapaan. And kaya nga dito sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 9, laging hope natin ito na pag meron tayong salita ng Diyos na masaya natin itong ina-apply. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 9, sabi, we are troubled on every side. Yan. Yet, not distressed. Yan. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Lahat to pwede nating maranasan. Hindi tayo exempted bilang isang Kristiyano. Pero, ano yung laging sinasabi? We are not distressed. Ayan, di ba? May trouble man, pero hindi tayo madidistress. We may be perplexed, pero not in despair. Yan. Siyempre, may persecutions din. Actually, kaakibat yan ng ating buhay bilang isang Kristiyano, but not forsaken. Sino yung hindi magfo-forsake sa atin? Ang Diyos. Cast down, but not destroyed. 'Di ba? Kasi ang promise ng Panginoon sa atin, if we hear instruction, laging honor, laging life, 'di ba? Laging riches. Ganun lagi ang promise ng Panginoon. If you're going to read the book of Proverbs, talagang makikita mo na wala siyang ibang sinasabi kundi mountains of promises. Hindi lang basta tuldok ng promises pag nag-obey ka, if you hear instruction. Kaya nga laging sa Proverbs, hindi mo mabibilang kung ilang sinabing hear instruction. Ano pa yung attend to my instruction. Lahat mga ganyan ang sinasabi ng Proverbs. Kasi may promise. Pagka once na ginawa natin yun, nag-obey tayo, maraming promises. And ito nga lang, isa pa nga lang itong pinag-uusapan natin 'di ba? Pero nakakatuwa na kung ikaw ay tao na merong peace. Na kahit ano ang nangyayari na sa kapaligiran mo, at kahit ikaw, sabi nga, pwede kang ma-persecute, 'di ba? Pwede ka ring tamaan, pero hindi ka nila kayang itumba, 'di ba? Because you have the word of God in your heart. And bakit? And ano yung result nun? Perfect peace. 'Di ba? And dito nga sa Psalms chapter 4 verse 8, sa mga taong nagsasabing nahihirapan silang matulog. Yan. Meron po akong reseta sa inyo. Sa Psalms chapter 4 verse 8, sabi dito, I will lay me down in peace and sleep. Yan. For thou, Lord, only makest me dwell in safety. Yan. 'Di ba? Napakaganda na matutulog ka kasi alam mo na masarap yung tulog mo dahil safe ka at iniingatan ka ng Panginoon. Peace 'yun, 'di ba? Meron kang perfect peace. Kaya sabi ko nga, ang peace hindi ito matatagpuan, walang presyo ito. Hindi siya mabibili sa department store at kahit saan man na mga tindahan dyan. Pero pagka kasama natin ang Panginoon, nakikinig tayo ng kanyang salita at nagko-commit tayo na i-obey yung kanyang salita, magkakaroon tayo ng peace. At hindi lang yun, masarap na tulog. Yan. So, yun lamang po at to God be the glory. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry. And totoo yun, no? Yung, ano yun? Ano na yung ayaw kung Miss Universe pala. Oo. Yung, ano yun? World Peace. World peace. Di ba? Yung palagi nilang sinasabi. Hindi ako nanonood pero alam ko. Oo, hindi ko alam. Pero ako talaga dun sa mga ganun, pasensya, pero hindi talaga pa natutuwa sa mga ganung mga event na mga ganun activities. Lalo na yung mga naghuhubad-hubad na kwan. Ay sus, sabi ko, this is professional kwan. Anyway,
Sabi ni Ma'am Cherry, dito lang sa Pilipinas. Hindi, dito sa Baguio. Tignan lang ninyo. Di ba? Paabangayan na yung mga kung sino-sinong mga politicians, whatever. Ay, nako. Yung mga iba, natutuwa sila. Entertainment. Di ba? Oo. At anyway, tapos sabi nila, it's a Discord, mga ganon. Alright, no problem about that. At least sa atin, no? Okay, saan natin matatagpuan yung peace natin? It's no other than the Word of God. Okay? And totoo yun. Oo. It's something that we need really to share also to others para hindi lang tayong nagbe-benefit sa mga ganyan eh. Okay? All right. So sa dalawa nating kasama diyan sa studio, ayan, unahin natin si Rhea. Nagising na ako. Sa katotohanan. Ayan. Unang-una po ay nagpapasalamat po kami in every devotion na naririnig po namin. Ayan. Mayroon pong talagang patama. Ayan. Although nasasaktan ka pero tanggapin mo. Ayan. At una-una po na sabi po ni Sir Ariel is yung mga hindrances po kapag ikaw in committing to obey God's word, na unang-una nga po na sa distraction na sinasabi ni Sir Ariel ay siyempre una doon yung gadgets. So for me ay talaga yun po talaga para sa akin na hindi ko makontrol, na hindi hawakan yung cellphone. Ayan. Tapos pag may nakitang trending, ayan, titignan agad. Parang nakikichismis na rin eh. So, parang andun po yung pagiging, mo rin eh, makamundo kung yung uso-uso ngayon na inaano mo rin. Tapos, ayan, parang mas marami pa yung na-spend ko na time sa cellphone kaysa sa magbasa ng Bible. Ayan. At kapag sinasabi nga po ni pastor sa mga anak niya na, ay, mag-Bible notes ka kaya, imbis na gano'n. Parang ako din eh, parang gusto ko din na gawin. Pero, grabe talaga kapag yung gadgets na po yung hawak mo. Kaya parang napakalaking distraction sa akin yun. At saan naman po, at kay Ma'am Cherry naman, sabi niya doon, tsaka sabi din po ni Sir Ariel na meron yung nagchichismisan, nagkukwentuhan. So, kapag iba po yung nagchichismisan, para sa akin, ang bilis ko mainis. Pero kapag ako yung nakikipagkismisan, masaya ako. Hindi ko alam. Kapag iba po, ang iingi naman yan, tatahimikin mo. Pero kapag di pa tumahimik, ako na yung magpapatahimik. Sabi ko, kaya iniiwasan ko din po pang minsan na makipag-chismisan sa iba. Kaya yung iba nga po yun nga, pinagkukwentuhan yung crush, yung yung kung bakit siya nandun sa church, yung inspiration niya. Tapos, yun po, napakalaking distraction talaga. So, kaya nga po before the preaching, na, yun nga po, diba, before the preaching is nagpe-pray si pastor, andun na rin yung yung prayer ko na sabi ko nga, na walang maging barrier sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kapag mayroon yan, pag minsan nga po naiihi ka na, pupunta ka during the preaching, wala na yung parang nalagpasan mo na yung ilang words na sinabi ni pastor, kaya parang tinatamad ka na ulit, na parang wala na yung focus mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya andun dapat po talaga yung kung talagang committed ka ay makikinig ka sa salita ng Diyos. At kay Ma'am Cherry naman po, yung perfect peace nga po, totoo po yun na yung
lagi mong maiisip dito is yung positive. Kapag may perfect peace ka po na, yun nga po, nung simula nung nag full time ako, hindi ko inisip na, paano na sila mama, sabi ko. Paano na yung pangangailangan namin? Hindi, simula nung sinabi po ni tita na God will provide, parang talagang totoo, naranasan ko po, sabi kasi ni mama, ay wag ka mag-alala, marami na kami pagkain dito, gano'n siya. So, sabi ko, ay parang baliktad sabi ko. Parang Tapos, gustong bumalik ni Rhea. hindi, wag ka mag-alala, sabi niya, kasi inaalala, pag minsan talagang hindi ko maalis sa isip ko, tuition ni kuya, ganto. Pero, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung pera ni mama. Yung mga pangangailangan ni mama. Kaya, sobrang thankful ko kasi kahit na talagang wala kaming inaasahan or sa aming pamilya is andun yung Panginoon na palaging nagpro-protect sa amin, pro-provide sa amin na kahit malayo sa akin yung magulang ko. So, andun palagi yung perfect peace para sa akin. At dahil sa salita lamang yun po ng Diyos. At yun lang po, to God be the glory. Amen. May distraction kasi dito kaya tingnan niyo yung mga asawa din ninyo. Related. Good morning, Ma'am Apple. Related po sa topic. Dito siya kaya sabi ko, magchismisan sa akin Ongoing ang devotion Okay. Ayan. So, 'di ba? Sabi ko nga is that ganun din nung una, ganun tayo nung basta hawak-hawak ko din ang cellphone. Hindi kasi baka may emergency, baka may ganito ganyan, 'di ba? Mga ganun Kanya lang nung nakikita ko na wala to, parang alanganin tong mga meron akong matutunan pag palaging iniwan ko na sa sasakyan every time na tapos titignan ko na lang after. So pagka 8:30, 9 o'clock, nandun na yan sa sasakyan. And then 12 o'clock, pag tapos na tayo, tsaka ko na lang tignan, kahit ang daming mga kwan dyan. Oo. Sometimes it takes talaga parang term, discipline, parang ganon. Di ba? It takes discipline na hindi mo talaga titignan. Oo. Kaya kasi those are distractions nga. All right, kung si Rhea is Baneneng, Inday, ayan, si Sheila. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is yung kay Sir Ariel is yung sa distraction is dapat katulad ko, minsan kasi i-share ko lang to. Minsan kasi nasa harapan ako nakaupo, pero kapag tapos na yung choir, pumunta ako sa likod, sabi ni Ma'am Tin na ako daw magbabantay sa mga bata kasi maingay. Kaya yun, parang hindi ako sanay na magbantay sa mga bata kasi parang nadidistract ako kasi di ako makakapagkinig ng maayos kasi nga dahil sa pagsaway sa mga bata kasi maingay, parating laro-laro. Kaya minsan, nandun ako sa likod, pinapabayaan ko na lang sila kasi kapag sinasabihan ko sila, parang ayaw pa rin nila makinig. Tapos ako din, parang hindi na din ako nakakakinig ng salita ng Diyos. Kaya minsan, pinapabayaan ko na lang sila, makikinig na lang ako ng salita ng Diyos. Kaya dapat, kapag nasa church na po tayo, nagsimula na yung service is dapat makinig po tayo ng makikinig po tayo at kasi kapag makikinig po tayo para
may matutunan tayo sa salita ng Diyos. At kasi sabi pa nga ni Ma'am Cherry na ang Panginoon ang magbibigay ng peace peace sa atin. Peace po. Oo, at kaya ang Panginoon ang magsusupply sa atin. Kaya, yun, namamatugan. Ano kaya mas maganda talaga dun sa, yun ang kagandahan sa harap ka eh. Pagka, kuwan. Oo. Ayan, sabi ni, kuwan, sabi ni Sir Joni, oo, si Inday, nadidistract daw sa mga interns. Totoo ba yun? Morning, Sir Ariel. Hello sir, good morning po. Makiki-join lang ako. Yes sir, yes sir. Opo. Ano ko lang, paalala na ngayon, total wala namang mga pasok na. Maganda yung mga members sa grupo ay sumama kayo sa soul winning visitation mamaya. At sa Friday, maganda na may mga makasama sa area o grupo nyo. Kasi soul winning revival to eh. Maganda to. Total maghapon lang naman ito. Wala pa nga maghapon eh. Kasi magsisimula ng alas 9. Pero aalis dito ng mga alas 3 para doon na magbe-breakfast. Magluluto na hanggang pagkain sa tanghalian. Kaya maganda na may mga makasama sa grupo ninyo. Yung mga dinidisciple ninyo, maganda makasama sila. Para kung hindi ka makasama, Brother Riel, kasi alam mo mga busy kayo sa nyo, dapat makasama si Sister Apple para pinagpaalam ko yung sasakyan ni Mami Susan eh. Sabi naman niya walang problema, sabi niya. Kaya kung doon na sumakay yung iba. So, basta ang dito na dapat matulog para kasi maaga aalis eh. Yes sir. Kinakailangan mga ang target ko mga alas 3 makalis na kami dito. Tapos, kasi pag darating ka doon na maliwanag, wala ka na maparkingan. Yun ang doon, parking ka doon sa malayo. Yung nila, parkingan na binibigay doon. So kasi maganda to, soul winning revival. Kaya mahalaga na nandoon yung mga marami maka-attend. Yes sir. Oo. Sige, magandang umaga at yung ating service mamaya, huwag kakalimutan. Opo. Oo, sige. Thank you. Oo. All right. Yes. Thank you po Pastor, and I hope narinig natin yung mga announcement ng ating mahal na pastor this morning. And I know iuulit ni Sir yan na mamayang hapon during our preaching. Ayun, umalis na naman si Philip. Talaga itong Philip na to. Alright, so meron pa tayong 2 minutes. Ayan, 2 minutes. Sir David, baka meron kang gustong sabihin. Sir, naririnig ba? Yes, sir. Totoo po yung mga narinig po natin sa ating devotion. Kagaya kay Sir earlier,
Ang ano ko doon, yung mga hindrances, marami talagang hindrances. Pero hindi tayo dapat patalo sa hindrances, kundi gamitin natin na parang strength natin na magpatuloy sa Panginoon. At doon man naman kay Ma'am Cherry, yung meron tayong masarap na yung peace natin. Meron kang peace na matulog. Sa totoo lang, karamihan pagka yung mga edad namin na ganito ngayon hindi nakakatulog, makatulog lang ng alas 4, madaling araw, wala na, hindi na nakaka-join ng devotion. Hindi ko alam kung ganun dun sa mga iba nating mga kasamahan. Pero sa akin, pinipilit ko kahit na hindi ako pinipilit ko na magkaroon lagi ng peace mula sa salita ng Diyos. At kung hindi tayo nakakapag-join ng devotion o nakakarinig ng mga preaching, hindi tayo nalilate tayo sa pag-attend, umattend ka nga, nadidistract ka pa, may mga nag-uusap sa likod. Hindi yan talaga yung talagang i-concentrate mo talaga na makinig ka, pinakamaganda. Ang ginagawa ko, kung pwede lang, isulat ko lahat yung mga naririnig ko, kaya hindi, yun ang remedyo ko para wala akong mapagpalampasan na naririnig ko sa mga preaching. Kagaya nga yung devotion natin, hindi mo naman memorize lahat yung nasa Bible That's Kaya, right. sinusulat ko yung mga kagaya niyan, yung peace. Na-remind ulit sa akin yung mga word of God na ito na isulat ko ulit. Yun, para kahit na-distract ako, nasa isip ko yung sinulat ko. Amen. Yan. So, yun lang mga kapatid. Yan lang po. Amen, amen. Thank you, Sir David. And ayan, patuloy po kayong magpagaling. And we're happy to see you ulit sa kanilapitan ko si Sir noong Sunday. Amen. David ba yun? Pray lang. Amen, sir. Alright. Si Raymark. Raymark, magbukas ka ng camera mo. Sa Abra po kasi siya, sir. Nasa Ay, okay. Abra. Wow, malayo Opo. Okay, good morning sa inyo, Raymark. Ang nahihiyaman. Okay lang yan. Oo. So, ayun, I hope that this morning is we're blessed again with the Word of God. We thank everyone sa pag-join ngayong umaga. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa ating programa. And patuloy lang tayo to listen to the Word of God every day. No? Napaka blessed natin that every day is meron tayong devotion, meron tayong nakikinig ng mga ganito. All right, so wala na, sinabi naman ng ating mahal na pastor yung mga announcements, no? And see you mamaya sa ating Wednesday service. All right, so tayo sandaling at magwakas sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa aming narinig na inyong salita. We thank you, Lord, for this opportunity again. And sa lahat ng mga gawin po namin ngayong umaga na ito, ngayong maghapon na ito, keep us safe. And we are grateful again, O Lord, that meron kaming mga ganitong programa to lift our spiritual life. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, bye sa inyo dyan, studio. Sa Facebook, bye-bye. Ma'am Nelda Bore, Sir John Harold. Ayan, of course. Si Erwin. Good morning, Brad. Ma'am Virgie. Ayan, Sir Kevin Parogan, of course. Sir Johnny. Ma'am Heidi. And, ayan, the rest ng mga Ma'am Joyce. Ayan, Ma'am Rhea. Nakita ko din si Sir Val. Ayan.
Good morning, sir. All right. Again, bye-bye. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.